Hindi ka ba nagtataka minsan pareho lang naman ang sweldo mo sa office mate mo? Yung isa umangat, yung isa naman lalo pang nahihirapan. Hindi income po ang difference, kundi pag-uugali. Pag-usapan po natin to. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. May nakausap po akong mga tao. Same naman income nila sa office mate, pero yung office mate niya nakaipon at the end of the year, pero siya zero. Nung inisa-isa na po namin, na-realize po namin, alam mo, it's not the income difference, it's the attitude towards the income. Yun ang naghihiwalay sa mga taong may resulta at wala. Kaya nga pag-uusapan natin sa episode natin na ito, yung ugaling pang mayaman at ugaling pang panghirap. Okay? Hindi pang mahirap pang yung pagpapahirap. Ano yung ugaling pang payaman? Number one, long-term mag-isip. Long-term sila, kahit nila maghintay, delayed gratification. Hindi sila talaga natatempt agad. Pero yung pagpapahirap na mindset at saka attitude, basta ngayon masaya ako, one day millionaire. Reward first mindset, instant gratification. Pili ka, nasaan ka. Number two, reaction naman when it comes to money problems. Lahat naman tayo nagkakaroon ng money problem, di ba? Yung pangmayaman na attitude ganito, hinaharap po ang problema, binubuksan ng bills, tinitignan ng numbers, tinatanong, ano ang pwede natin gawin para masolusyonan to? Yung mga nanghihirap pagdating sa money problems, iniiwasan problema, tinatago ang bills, ayaw tingnan ang bank balance, in denial. Nasaan ka? Number 3, when it comes to spending behavior naman, yung mga pang mayaman, intentional nag-iisip. Number 2, may plano, may budget. Laging pinipili mo na ang needs versus wants. Tinatanong kung priority ba to hindi. Yung mga nagpapahirap, impulsive. Kahit anong trip, diba? Binibili agad, kahit walang pera, inuutang, emotional buyer. Pag masaya, binibili. Pag depressed, binibili. Lahat. Question, nasaan ka? Then number 4, when it comes to lifestyle decisions, lifestyle, yung mga pangmayaman, simpleng buhay, steady progress, prioritize ipon bago gastos, hindi kailangan mag-flex. Yung mga nagpapahirap, puro pakitang tao. Ang gusto, magmukhang mayaman, pero yung wallet, butas naman. Alam mo, hindi ko makalimutan na sinabi ng magulang ko, anhin mo yung ikang ganda ng damit at sapatos mo kung wala naman laman ang bulsa mo. Number 5, when it comes to money conversations, ano naman pagkakaiba ng mga pangmayaman? Komportable sila pag-usapan ng pera. Very open, very honest, very aware. Hindi nahihiya, hindi nakikringe. Pero yung mga ikang naghihirap, nahihiya, natatakot, ayaw magtanong, ayaw marinig ang katotohanan pagdating sa pera. Hindi sila pwede mapagsabihan. Panapagsabihan, nagdaramdam. Nasaan ka? And then when it comes to paggagastos naman, pangmayaman, ito lang hinahanap po nila yung mga maliliit ng gastusin na talagang nakakabutas ng bulsa. Ayaw nila yung mga gastos na hindi naman talaga kailangan. Alam mo, itong malaking gastos natin na hindi natin napapansin at ayaw natin aminin, yung pagkain sa labas. Do you agree? Eating out. Kahit pa 200 ka lang a day, that's around 6,000 a month, that's 72,000 a year. Pero yung mga naghihirap, ito yung mindset, 99 lang naman 100 lang naman, 200 lang naman. Pero pag araw-araw mo gawin yan, alam na this. Guys, may good news po ako sa inyo. Do you want to know how I make business decision in seconds? Kung gusto mo laman, meet Negosyo GPT, my personal bot powered by my actual business framework. So kung gusto mong makuha to for free, again, you want to get access for free, click the link below or just type Nego GPT to gain access. See you there. Ito naman next. Paano naman kaya nagre-respond ang mga pangmayaman at yung mga naghihirap pag tumaas na yung income? Ito, pangmayaman, ang ginagawa, ini-increase yung savings, ini-increase yung investing, hindi yung gastos. Same pa rin ng lifestyle control, stable. Kasi ang goal nila, makaipon, ang goal nila, mag-invest para yung pera na nagtatrabaho sa kanila. Pero yung mga naghihirap, upgrade agad ng lifestyle, bagong phone, bagong shoes, bagong luho. Income tumataas, ganun din ang gastos. Kaya anong ending? Ubos. When it comes naman, peer pressure. Anong difference sa mga pangmayaman? Deadma. Uy, nakabili ako ng bagong sakyan. Good for you. Pero sa kanila, kino-compare lang nila yung sarili nila sa sarili nila. They compete and compare themselves with themselves. Pag i-check nga natin ngayon 10 years ago, right now, ang layo ko na. Maraming salamat, Lord. God is good talaga. Pero yung mga naghihirap, kino-compete niya sino?
yung kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, yun yung problema. Number 9 naman po, when it comes to handling family pressure, pag mayaman ka mag-isip, tumutulong pero may boundaries, tumutulong pero may limit, tumutulong pero may rules, tumutulong pero pinipili yung tinutulungan. Pero yung mga naghihirap, basta pamilya, bigay lahat. Kahit wala sila, bigay pa rin. Diba? Nakakaya naman kung ano sabihin nila. Baka sabihin ko, ripot ako. Mas binibigyan ng halaga ang sinasabi ng tao kaysa ang tunay na kanilang financial situation. Last but not the least, when it comes to time, oras. Yung mga pangmayaman, nako, on time yan, schedule yan, nagpaplano yan, pinapahalaga ng pera. Yung mga naghihirap, bahala na, last minute, okay lang maging late, walang direksyon. Kaya nga, after having said that, kung maglalagay lang tayo ng score from 1 to 10, ulitin ko ikaw ba'y nag-iisip ng long term, number 1, or short term? Ikaw ba hinahanap mo yung problema, iniwasan mo problema, number 2? Okay, score ka Number 3, ikaw ba ay nag-iisip bago gumastos or impulsive? Ikaw ba, when it comes to lifestyle decision, simpleng buhay o magarbo pero wala namang ipon? Pinag-uusapan niyo ba yung pera? Comfortable ka o nahihiya? Pag ikaw naman, aware ka ba sa ginagastos mo or talagang ikaw ay kahit na, barya lang naman yan Pag tumaas ang income mo, same ba yung lifestyle mo o nag-upgrade ka na agad? And then, ikaw ba nagko-compare sa sarili mo or kino-compare mo sa ibang tao? At syempre naman, ikaw ba ay matulungin na walang boundaries o tumutulong ka pero may limit? And last, pagdating sa oras, may schedule ka ba o wala kang schedule? Kaibigan, kapatid, hindi mo kailangan maging milyonaryo para magkaroon ka ng ugaling pangmayaman. At hindi mo rin kailangan maghirap para magkaroon ka ng ugali na nagpapahirap. Everything starts with the mindset. Everything starts with the right behavior. And your behavior will shape your destiny. Kaya nga, tanong ko sa iyo, anong ugali mo nakikita mo sa sarili mo? Pag ikaw tinamaan sa episode na ito, type mo, nahuli ako. At itag mo ang kaibigan mo na kailangan marinig ito. Mga kapatid, sana nakaitulong to. And don't forget to like and subscribe. Okay? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.